Isang napakalaking balita ang yumanig sa mundo ng cryptocurrency nitong mga nakaraang araw. Isang crypto exchange, ang Bybit, ay nahack ng mahigit $1.4 billion. Isa sa pinakamalaking pag-atake sa kasaysayan ng crypto. Ngunit ano ang nakakagulat dito? Imbis na makisimpatya, maraming supporters ng Pi Network ang tila nagdiwang at tinawag pa itong instant karma. Bakit nga ba? Ano ang ugat ng hindi pagkakasundo ng Bybit at Pi Network? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang nangyari kay Bybit? Kamakailan lamang, isang malawakang cyber attack ang naganap kay Bybit, isang malaking cryptocurrency exchange. Ang mga attackers ay sinamantala ang kahinaan ng wallet system ng platform habang isinasagawa ang isang routine transfer. Ayon sa mga ulat, milyong-milyong halaga ng Ethereum at iba pang stake assets ang nanakaw. Bagamat tiniyak ng Bybit na ligtas ang pondo ng kanilang mga users, hindi maikakaila na ito ay isang napakalaking dagok sa kanilang kredibilidad at seguridad. Sa ngayon ay may mga haka-haka na ang Lazarus Group, isang hacker group na may koneksyon sa North Korea, ang siyang may kakagawan sa pag-ataking ito. Ngayon ay bakit natuwa naman ang Pi Network supporters? Ang nakakagulat sa pangyayaring ito ay ang naging reaksyon ng mga taga-suporta ng Pi Network. Imbis na makisimpatya, marami pong Pi supporters ang nagdiwang at tinawag pa itong instant karma. At bakit? Para sa mga hindi nakakaalam, ang Bybit CEO na si Ginong Ben Zhu ay matagal ng vocal sa kanyang pagtutol sa Pi Network. Noon pang taong 2023, sinabi na niya na hindi niya kailanman ililista ang Pi sa Bybit dahil sa issue na legitimacy o pagiging lehitimo ng project. Bukod dito, ibinahagi rin ni Ginong Zhu ang isang ulat mula sa Chinese authorities na nagbabala na maaring scam ang Pi Network at may posibilidad pang ninanakaw nito ang data ng mga users. Dahil dito, maraming Pi Network supporters ang nagalit kay Ginoong Ben Zhu. Kaya naman, nang mangyari ang hack sa Bybit, marami sa kanila ang nagpost sa social media ng mga mensaheng tulad ng "Ayan kasi, sinabihan mong scam ang Pi Network, ikaw naman ngayon ang nahack. Karma is real, buti na lang hindi naalista ang Pi kay Bybit. Bybit na talaga, Bybit. Sinayang nila ang pagkakataong ilista ang Pi." May ilan ding nagsabi na hindi na dapat pagkatiwalaan ang Bybit at hinihikayat nila ang ibang crypto users na i-withdraw na ang kanilang pondo mula rito. Ngayon ay ano po ang history ng away ng Bybit at saka Pi Network? Ang hidwaan ng Bybit at Pi Network ay nagsimula ng tumanggi si Ginong Ben Zhu na ilista ang Pi sa kanilang exchange. Ayon sa kanya, maraming red flags ang Pi Network, kabilang na ang hindi malinaw na tunay na halaga ng Pi, no official market value. Ang mining model nito ay iba kumpara sa ibang cryptocurrencies. May mga aligasyon naman na ginagamit nito ang data ng users ng walang pahintulot. At ang Chinese police report na nagsasabing maaring targetin ng Pi Network ang mga matatandang investors. Sa kabila nito, maraming Pinoy ang patuloy na sumusuporta sa Pi Network. Umaasang ito ay magiging isang malaking cryptocurrency balang araw. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ano ang dapat nating matutunan mula sa kontrobersiyang ito? Una, ang pag-ataking ito kay Bybit ay isang paalala na kahit gaano kalaki o kagalang-galang ang isang exchange, maaari pa rin itong maging target ng mga hackers. Kaya naman, lagi tayong gumamit ng secure wallets at huwag iwanan lahat ng assets sa isang platform lamang. Pangalawa, hindi dahil sa galit ka sa isang platform ay nangangahulugan na dapat mo itong pagtawanan kapag ito ay nahack. Dito sa mundo ng crypto, ang security breach sa isang exchange ay maaaring magkaroon ng domino effect na pwede pong makaapekto sa buong market. Pangatlo,
Ang hindi pagkakaunawaan ng Bybit at Pi Network ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang due diligence bago sumali sa anumang crypto project. Hindi porket maraming supporters ang isang coin ay nangangahulugan na ito ay 100% legit. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa totoo lang, parehong may punto ang magkabilang panig. Sa isang banda, may basihan si Ginoong Ben Su sa kanyang pagdududa sa Pi Network, lalo na't marami pa rin ang hindi kumbinsido sa legitimacy nito. Sa kabilang banda, hindi rin maganda na ang ibang Pi supporters ay tila nagdiwang sa masamang pangyayari kay Bybit. Sa mundo ng crypto, dapat laging may respeto at objectivity. Sa kabuuan, ang pinakamahalaga ay manatiling maingat at mapanuri sa lahat ng ating investments. Laging tandaan, sa crypto, high risk, high reward. Kaya bago po mag-invest, siguraduhin munang naiintindihan ito ng lubusan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.